NPA, especially na, di ba sa Taliingod, murag wala na may tropa dito Mantay first na tay tropa sa Talaingod na wala may na bakante. Nawala ang unit but gi-take over na siya sa uban nga mga units gyapon like 60 IV. So as of now, sa akong gi-update kanina wala tay monitored nga recruitment mo mismo sa ato. Even ang presence sa mag-recruit wala pa tay na monitor diri sa ato ang although natay effort sa white area but more on identifying ang mga possible exploitable issues nga posibleng mahulog into recruitment diri sa urban areas but sa iskutanan sa mga GITAS nato, geographically isolated and disadvantaged areas, wala pa tayo nakita ng mga any organization nga nag-attempt na pod unlike para sa una sa katong naapa sila napay mga like sa Masara nag-attempt sila dito. Then na preempt lang to tungod sa tabang po sa itong mga former rebels. And also karon wala tayo ini monitoring sa mga formerly mass base nila pag-abot sa recruitment. So kung na may potential recruitment siguro sa atong tanaw, mag-start siya sa towns and cities, sa mga urban areas. But ang purpose po na is kasagaran kung dili man na siya magdiretso ma-recruit as NPA, more on gamiton gyapon sila sa recruitment dito po sa mga GIDAS to accumulate kanang mga NPA, kanang mga red fighters nila. So but wala pa tayo anak karon. Padayon man diyan ng information dissemination sir sa itong mga gigas po na area. Yes, aside sa kanya to ang massive awareness campaign or information education and communication campaign, weekly basis actually lalo na sa mga areas ng mga boundaries like boundaries sa Bukidnon og sa Davao ug sa Davao del Norte kanang mga areas kanang pulo nato ka munisipyo. Halos mahuman na siya sa ato ang line units drug barangay nga awareness campaign. Pag-abot ang ginabuhat nato dira is natay mga SMEs, natay mga lecturers unsa ang mga indicators nga kini nahulog na ni siya sa initial process sa infiltration sa deception hantod sa magpapulong na. So ang atong mga katawhan sa selected audience lamang po na siya per barangay na sila idea na ma-propagate nga mo na ni mga indicators nga dili na ni mga organization nagpaila nga mga legal fraud organizations pero mo na ni yung ginabuhat sama na dito sa lecture ni sir ug sa katong former rebel nga nag-lecture nga dira magsugod tanan. So diretso na siya antod actually this week lang naatay information education campaign diri sa Pakibato district ug sa Maramag na pud nga area. Dire-diretso na ni siya So dira na siya sa information campaign. Napod ang effort of course sa mga bukid gyapon yung mga area sa mga boundaries. Nagyapon na ay mga control ng mga combat operations, mga prophylactic patrols o ang presence sa ato ang mobile community support sustainment teams. Nagatuyok gyapon sila, regular ang ilang reporting nagatuyok sila sa mga sitios gyapon labi na sa mga boundaries. Sir, last, doon na ba unit or personnel from 10ID na possible ma-deploy for BARM elections? Sa BARM, Na sila request? wala pa ako'y na monitor sa ko ang knowledge sa DIPA, wala ako'y na monitor kung madayon na yung mga anak even ang election gani wala pa punta kabalo kung but dati naanatay nadungog nga pa-prepare ta og isa ka batalyon na ma-deploy sa BARM but wala pa man siya nag-materialize actually so sa karon wala ko'y nakita pang because last week we attended the training sa BARM sir and COMELEC is confidence na assure nila ang election this September 14. So ato lang kung naabay unit sa TNIT. Yes, sa karon wala pa man tayo wala pa tayo nakita kay kung naaman to 28 IB is
due for Pinakadol, sir. if due ever. for BECP siya, no? So due for BECP siya, although ang BECP pila ra man na siya ka weeks, no? So kung unsa man ma-update lang nato na siya, no, kay weekly man niya atong update, but sa karon nga week wala ako'y na monitor nga naga-prepare og isa ka batalyon for that purpose sa bar. But again, nadungog na nako na sa una, na update na po nako na nga dati-dati na ingnan ta nga mag-prepare, but wala pa man pud noon to na. Then 1 battalion, if ever. Yes, ang ato ang nadungog, no, nga nag-prepare og pag ginapa-prepare og 1 batalyon, pero wala pa to siya nag-materialize. Okay. Mo lagi po ang schedule po siguro sa farm election, dili pa po certain. Thank you, sir. Since January to date, total of 300 ang ato ang surrenderies, no. Natay ang pinaka-recent is last week, 7 to sila, isa sa North Cotabato area, ug I think diri sa ano, sa Davao del Norte, something. I-clarify, i-check na ko karon itong last nga ano. But certain is 7 sila last week. So 300 na sila since January, and with this is 169 ka assorted firearms, low powered and high powered, and 19 ka improvised explosive devices. So mo na siyang na-accumulate. Mostly na sila mga inactive NPA na sila, dili lang tama ano no, kung insurgency pre wala NPA pero nagapanorin din. Sa mga wala pa nakadungog ani sa mga updates na to is mga LILO members na sila, dili ni sila mga active NPA sa field. Na makita niyo nagtago-tago ni sila, paningkamutan lang nato nga mapasurrender sila, ma-formalize. Dili lang tungod kay para ma-avail nilang i-clip or ma-formalize ang ilang pag-surrender, mawala sila sa listahan. Kung dili, ang atong ginalikayan diri is ansong term niya, ma-initiate na po ang researches pinaagi sa ilaha. Kaya sila manggod, indoctrinated na sila. Nag-unong lang for some reasons, like if, for example, na sanction sa disciplinary action, DA ilang termana, or nag-awol, or buntis ng anak, lahi-lahi nga circumstance, or encounter nga nagtakas, wala na nibalik. So wala na sila nibalik, naglaylo, dili sila active, hantod sa niglabay ang panahon, no? Pero dili to nawala ilang pagka-NPA, kay daghan na siya senaryo nga naglaylo, tung gitawag na pud siya otro kay gamiton, nag-active na pud siya. So atong gina-facilitate nga mapasurrender ginato sila through identify, locate, engage, co-op o transform. Kanang 5 no mo na ginagamit sa atong pipila sa atong brigade sa pagpasurrender sa ilaha para mag-undergo sila og deradicalization program. Dito magud ang isa ka important na siya nga session para sa ilaha, na apoy mga former rebels dira, mga kadre mutabang, para ang ilahang ideology nga nagituhan magkaroon og reorientation og redirection sa kanang ideology, and eventually matagaan sila mga interventions like mga trainings, no, technical skills o financial management para in preparation sa ilahang kung full-time NPA ka, livelihood projects nga sa ilaha. So kung kana nga mga butang na reorientation, na deradicalization program, plus mabisi nakakaroon nga na kay livelihood, makauban na imong pamilya, dili na ka magtago-tago, labi na gid kung nag-avail pa jud ka sa amnesty program. So kung balikan ka sa NPA, na kay reasons nga di mo balik. So importante na siya nga mabalaan sa tanan nga mo na yung mga purpose nga nung ginapabalik na to sila paningkamot. So again, 300 ka CTG personalities, 169 o 20 ka improvised explosive devices na accumulate na to for this year. Thank you, sir.